Tayo pong lahat ay tumayo at awitan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa awit 107 verse 2 and verses 6 to 9, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat na naligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Nang sila'y magipit kay Yahweh, sila ay tumawag at dininig naman sa gipit na lagay, sila iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hangan niyang pagliligtas. Mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan, mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. So tayo pong lahat ay sama-samang umawit sa ating Panginoong Diyos as we declare ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan sa bawat isa sa atin, maging ang kanyang kadakilaan bilang Diyos nating lahat. I bless your name, O God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I bless your name, O God. Your name will be revered, the children yet to come. As generations sing of wonders you have done, your strong and mighty deeds are always near. O God most high, your name will be revered. Let us sing. How great is the Lord? How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Your gracious hand provides for all who live and breathe. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provides. Once more, let's sing. How great is the Lord? How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Let us sing forever without end. All of us creation will rejoice. Forever without end, creation will rejoice. When works of wicked men you finally destroy, your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord. Once again, let's sing. You're greatly to be praised. How great you are, Father. How great
is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. You are greatly to be praised, greatly to be praised. We come before you, O Lord, with grateful hearts as we sing songs of praises and worship, Panginoon, para sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Kami po ay lubos na nagagalak, Panginoon, sa sandali pong ito as we continue to recall, as we continue to celebrate, Panginoon, yung goodness ninyo, yung katapatan, Panginoon ninyo, at kami po ay patuloy na magpupuri dahil sa inyong kadakilaan, Lord God. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. We continue to give thanks to you, our Father. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, ng buong puso sa inyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Let us give thanks to our Lord for His steadfast love, for His goodness. Tayo ay magpasalamat sa Kanya. Once in the wilderness of our sin, we wandered lost and without hope into a desert waste. God in grace came to restore and bring us home. Let the redeemed of God rise up and sing. We give thanks to you, Father. We give thanks, oh God, for your steadfast love. We give thanks, oh God, for you are good. Lord, you are good. We give thanks. Through every pain and trial, you provide light in the dark of our distress, lifting us from on high when we cry, turning our grief to gratefulness. Let the redeemed of God rise up and sing. We sing to you, Father. We give thanks to you, Lord God. For your steadfast love, we give thanks, oh God, for you are good, Lord, you are good. We give thanks, oh God, for your steadfast love. We give thanks, oh God, for you are good, Lord, you are good. We give thanks. You took the darkness and made it into light. You take the darkness and make it as light. Hearts that were dead in sin, you raise to life. You take a barren place and make it a spring. Let the redeemed of God rise up and sing. Let
us all redeemed, sing unto the Lord. Let us give thanks to Him, for He has done for us. We give thanks, oh God, for your steadfast love. We give thanks, oh God, for you are good, Lord, you are good. We give thanks, oh God, for your steadfast love. We give thanks, oh God, for you are good, Lord, you are good. We give thanks, Lord, we give thanks. Patuloy po tayong manatili sa diwa ng pagsamba as we continue to thank our Heavenly Father for His goodness sa ating lahat. Sabi po sa awit 121 verses 1 to 8, doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di natutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, saan man naroon ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Napakagandang mga salita po mula sa Biblia at tunay nga na napakadakilang na ating Panginoon at sa lahat ng panahon at sandali sa ating mga buhay ay mapagpapatunay natin na hindi niya tayo iniwan at pinabayaan. Kaya tayong lahat ay patuloy na magpuri, sumamba sa ating Panginoong Diyos, ialay ang pinakamataas na papuri natin para sa ating Panginoon. Consider all the works thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, my stress can take it. That on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Let us sing, when Christ shall come. When Christ shall come, with shouts of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Until that day, when heaven bids us welcome, and as we walk this broken rolling world, your kingdom come, deliver us from evil, and we'll proclaim, our God, how great you are. With hope we'll sing, our God, how great you are. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Let's sing, you're great and mighty, you're awesome and wonderful. Great and mighty, awesome, wonderful. You're our Father, you're the God omnipotent. God our Father, God omnipotent. You reign on high. Once again, let's sing, you're great and mighty. Great and mighty, awesome, wonderful. You conquer all. God our Father, God omnipotent. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Sa inyo, aming Diyos sa dakila, kami ay patuloy na sasamba, pagpupuri. Kaya lamang po, Panginoon, ang aming luluwalhatiin, Panginoon, sa lahat ng araw na lahat ng sandali na aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-demonstrate ng iyong katapatan at iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Nawa sa aming gawain sa umagang ito, patuloy kayong maitaas, mapapurihan, at maging masamyong handog nawa, Panginoon, ang aming ginagawa, ang aming gagawin sa buong umagang ito sa inyong harapan, Lord God.
Ang lahat pong ito ay ibinabalik namin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at maaari na po tayo makaupo. Ngayon po, tinatawagan po yung mga kabataan na pumunta rito sa harap. Sige po, ipanalangin po natin sila. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, tunay nga po na malaking pagpapala po ang mga batang ito na nasa aming harapan sa kanila po mga magulang. Salamat, Lord, sa buhay po ng mga batang ito na sa kanila pong murang edad ay natututo po sila at sa inyong masalita at nawa sa kanila pong paglaki. Ikaw po, Lord, ang siyang kanilang maitaas, maluluhati at mapapurihan. At nawa, sa kanilang takdang edad, isukong nga po nilang buhay nila sa inyo, tanggapin ka po nila, kilalanin ka po nila bilang Panginoon po nila at nakapagligtas. Salamat din po, Lord, sa kanilang mga magulang na patuloy na ginagamit mo upang ang mga batang ito ay mahubog po sila at lumaki po sila na mayroong pong takot sa Diyos. Ganon din po, tinatas din po namin ang mga Sunday School teachers. Lord, pagkalabon mo sila ng mahabang pasensya, ng kaunawaan sa mga batang ito, at naway maituro po sa kanila ay yung mga salita na mayroon pong kalinawan at mayroong nga pong katotohanan. At naway maging isang patuto po sila sa mga batang ito na makita rin po sa kanilang buhay ang aking pong Panginoong Jesucristo. Kaya, Lord, naway patuloy na mangusap ko sa mga batang ito at sa kanila pong mga magulang. Naway patuloy ikaw rin po mag-provide sa mga pangailangan po nila upang matustusan po ang pangailangan po ng mga batang ito. Maraming salamat po, Lord. Ito po ay aming pong panalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Isus. Amen. Ngayon po, dadako po tayo sa ating po mga prayer concerns. Sa ating pong church, patuloy na insights and illumination sa ating po mga nagpapayag po ng mga salita na kung saan may payag po nila ng mayroon pong kalinawan at mayroon nga pong katotohanan ang bawat salita ng ating Panginoon. Patuloy na provision of wisdom at endurance sa lahat po ng mga leaders at maging ang bawat isa po sa atin na mga mananampalataya sa iglesyang ito, patuloy na makita po natin ang kalooban ng Diyos. At nawa sa number 3, may the Lord continue His work of conviction sa lahat po ng mga attendees po natin, sa mga regular attendees, na makita po nila ang kaligtasan na nanggagaling po sa ating Panginoong Jesucristo. Pangapat, God's comforting hand sa lahat po ng mga kapatiran po namin, kapatiran natin na may mga karamdaman. Ganun din ang number 5, continued zeal and courage sa lahat po ng mga TCBC members sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. Number 6, pag-pray po natin ang lahat po ng ating mga church activities, mga ministry and Bible study leaders po natin na pagkaluban sila ng kakayahan, provide ang mga kailangan po nila upang patuloy na makahayo po sila upang abutin ang mga inirang ng ating Panginoon. Sa ating pong gobyerno, patuloy na ipag-pray po natin ang wisdom, strength at enablement ang lahat po ng mga government officials po natin. At ipag-pray din po natin ang napangyayari pong kaguluhan sa ibang bansa between Israel and Iran. Alam naman po natin na lahat po ng bansa ay nagsasuffer dahil po sa conflict na ito. Nakikita po natin sa mga gasolinahan, pila-pila na po yung mga nagkakarga at limitado ang inakarga sa kanila. Kaya nawa magkaroon po ng kayusan ang Iran at saka Israel. Sige po.
Tayo po manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa opportunity na may taas po namin ang po mga church concerns sa aming pong bansa at sa buong mundo na kung saan kayo nga po, Lord, ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kayo po ang Diyos na nakakalam kung ano makakabuti para sa amin. Kaya maraming salamat po, Lord, sa mga panalangin ito na alam po namin. Kayo po ang Diyos na matapat na nakikinig at tumutugon sa mga ito nang nayon po sa iyong kalooban at sa iyong takdang panahon. Lord, maraming salamat. Ito po ay aming pong panalangin. Sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Lord, that your word deepen our hearts and may it richly dwell. Make us like Jesus and less like ourselves. Our souls sick with sin, by your word are made well. Lord, let your word deepen our hearts and may it richly dwell. Lord, let your word deepen our hearts to overflow in praise. Grant us a new song that sings of your fame. When melodies rise as we lift up your name. Lord, let your word deepen our hearts to overflow in praise. Lord, let your word deepen our hearts with thankfulness renewed for all that you are, for grace and for truth, for your sacrifice and our new life in you. Lord, let your word deepen our hearts with thankfulness renewed. Let
Tayo po ay tumayo. Pakibukas po sa Acts chapter 17. Babasahin po natin yung verses 22 hanggang 28. Acts 17. Ganito po ang sinasabi. Kaya't tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atinas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos, sa isang di kilalang Diyos. Kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipapahayag ko sa inyo. Verse 24, ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao, na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga, at ng lahat ng mga bagay na ito. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling siya ay mahagilap nila at siya ay matagpuan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo ay nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Pagpalaan po ng Diyos ang Kanyang mga salita. Sound check. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Good morning po. 2 Sundays ago, na-invite kami sa Western, sa church sa Mababanaba, dahil anniversary nila. So, na-surprise ako dahil hindi ko na-expect na nandun si Pastor David Weaver. Siya ay isa sa mga missionary na tumulong sa pagtatatag ng church. Parang nagbalik tanaw ako doon sa mga pangyayari noon na kung saan, mga youth pa kami noon mga kabataan pa. Nakita ko kung paano sila maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmimisyon. Hindi madali ang kanilang ginagawa. Ang kanyang asawa ay nagtuturo ng mga maliliit na bata sa kanilang bahay. Homeschooling siya. At sina Pastor David ay konserbatibong mga Kristiyano. Kaya nagulat ako nung nagpipicture kami. Sabi ko kunin ko yung Facebook account nila. At nagulat ako nung sinabi niya wala silang Facebook account at wala rin silang Messenger. So, napaka-conservative. Talagang inilalayo nila yung sarili nila sa mundo. Dahil talagang gusto nilang maglingkod sa Panginoon. Mag-focus talaga sa Panginoon. So nakakatuwa dahil sa tagal ng panahon ay nanatili pa rin sila na naglilingkod sa Diyos. May 30 years na nung huli namin pagkikita noon. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin sila naglilingkod sa pamamagitan ng pagtulong dun sa mga church dito sa Pangasinan. At sa umagang ito, may kinalaman ito sa isang missionary yung pag-uusapan natin at patungkol ito sa buhay ni Pablo. Manalangin po muna tayo. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa patuloy na pagkakalugpo ninyo sa amin ng kalakasan at ng mga biyaya, Panginoon. Kaya kami, Lord, ay nakakapagpatuloy sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil kami ay may Diyos na matatawag naming Ama. Sa panahon na kami, Panginoon, ay nasasadlak sa pagdurusa,
sa mga problema, nandyan ka palagi para kami ay samahan. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, dalangin po namin na samahan po ninyo kami. Nang sa gayon ay makita namin ang kalooban mo at kung ano nga po talaga ang naisin po ninyo para sa buhay namin. Ang lahat ng ito ay nilalapit namin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So tulad po ng binasa ni Brother Ed, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay makikita sa aklat ng Acts chapter 17, verses 16 hanggang 34. Although medyo pinutol po dahil mahaba po ito. Ano? Ang Acts ay sinulat ni Lucas. Ang dahilan nito ay para i-detalye ang mga pangyayaring naganap pagkatapos ng ascension ng Panginoong Jesucristo at kung paano ipinahayag ng mga apostol yung kanyang ang mabuting balita. No? Particularly sa bayan ng Jerusalem, Judea, Samaria, at sa Gentile world. Sa puntong ito, si Paul ay nasa kanyang missionary journey. Siya ay nagpapalipat-lipat ng lugar upang magpahayag ng salita ng Panginoon. Subalit, saan man siya magpunta, kaakibat nito ay panganib. Laging nasa panganib yung kanyang buhay. At alam naman niya na mangyayari talaga ito sa lahat ng mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Kaya sila ay nagpapalipat-lipat ng lugar. Bago siya dito sa Atenas o sa Athens, itong kasalukuyang nung binasa natin, nasa Athens sila. Pero bago yan, ay galing si Pablo sa lugar ng Berea. Doon sa Berea, nagpahayag din siya ng salita ng Panginoon at nakipagpaliwanagan. Ang term na ginamit ay nakikipagpaliwanagan, hindi nakikipagtalo. Nakikipagpaliwanagan siya sa mga tao doon para maipahayag ang mabuting balita sa kanila. Subalit ng mabalitaan ng mga Tesalonica, na mga taga-Tesalonica, mga Hudyong taga-ron, na kung saan sila yung mga sumasalungat sa katuruan ng mabuting balita, sumunod sila at pumunta rin sa Berea para sulsulan yung mga tao roon at guluhin yung ginagawa ni Pablo ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nangyari, itinakas uli ng mga tagasunod ng Panginoon si Pablo. Itinakas siya, sinakay sa barko kasama yung iba. At dahil sa pangyayaring iyon, naiiwan si Silas at si Timoteo sa Berea. Kaya doon sa simula ng pagbabasa natin sa Acts 17:16, makikita natin na si Pablo ay naghihintay kay Silas. Hinihintay niya si Silas. At si Timoteo na bumalik. Binili na niya yung mga naghatid sa kanya na papuntahin sina Silas agad-agad at si Timoteo sa Athens o sa Atenas para makatulong niya sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So habang nandoon si Pablo sa Atenas, napansin niya na sa mga liwasang bayan, nakita niya yung lugar na yun na punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Sa kanyang paglalakad, nakita niya na punong-puno ng mga ribulto na kanilang sinasamba. Medyo nalungkot si Pablo doon. Nalungkot siya. Kaya ang ginawa niya, siya ay nakipagpaliwanagan, nangaral siya ng salita ng Panginoon, ng mabuting balita, upang makita nila kung sino nga ba ang tunay na Diyos. Maraming mga philosopher doon na hindi natutuwa sa ginagawa niya. Naririnig kasi nila na siya ay nangangaral patungkol sa muling pagkabuhay. Nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga. Pag sinabi natin sinagoga, ito yung place of worship nila noon, no? Mga maliliit na, parang church yan na maliliit, at doon nag-worship yung mga tao. So pasok si Pablo sa mga yon, sa mga liwasang lugar, para magipagpaliwanag at ipaliwanag niya sa mga tao kung sino ang tunay na Diyos. Maging sa mga debotong tao at mga philosophers ay nakakwentuhan niya. Marami kasi mga philosophers na nakatira sa Athens. No? Karamihan sa kanila ay mahilig makinig at pag-usapan yung mga makabagong bagay, makabagong paniniwala, mga makabagong katuruan. Kaya nagkaroon sila ng interes sa tinuturing ni si Pablo. So, nung marinig nila yung kanyang itinuturo,
Ang sabi ng ibang pilosopo sa kanya ay, sino ba itong nagmamarunong na ito? Sabi sa English, babbler. Ibig sabihin ng babbler ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Dahil narinig nila yung tinuturo ni Pablo ay bago sa kanila. No? So, nagkaroon sila ng interest na siya ay mapakinggan. Kaya sabi nila sa kanya, gusto namin marinig yung sinasabi mo. Kaya halika rito. Dinala siya sa kapulungan ng Areopago. Itong Areopago, ito dating lugar na kung saan ito yung tinatawag nilang mataas na hukuman noon. Pero sa panahon na ito, naging place ito ng pagdidebate ng mga tao. Pagdidebate, pagtatalo, pag-uusap-usap patungkol sa mga bagong bagay, ay dito nila isinasagawa sa Areopago. So, pagdating doon sa Areopago, inatasan nila si Pablo na ikwento, sabihin kung ano ba itong kanyang ipinapangaral. Kaya makikita natin, magsimula sa verse 22, ito na yung part na kung saan si Pablo ay nag-preach, no? Nangaral siya ng salita ng Panginoon. So, tumayo si Pablo sa harapan ng kapulungan ng Areopago at nagsasalita. At sabi niya, mga taga-Atenas, mukhang napaka-religious ninyo. Mukhang napaka-religyoso ninyo kasi kahit saan ako pumunta, nakikita ko na napakaraming ribulto. Para sa panahon natin ngayon, may nakikita pa tayo mga ganito, mga ribulto. So, yun ang sabi ni Pablo sa kanila. Dahil talaga nakita niya, saan man siya napunta, ay maraming mga ribulto. At mayroong isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Mayroong isang dambana doon na may nakasulat na sa Diyos na hindi nakikilala. So, ang dami nilang Diyos, pati yung Diyos na hindi nila kilala, ay kanilang sinasamba pa rin. Pero ang hirap nun, Diyos na hindi kilala. Pero ito yung nakita ni Pablo. So naging magandang daan ito para simulan ni Pablo yung kanyang pagpapakilala sa kung sino talaga ang Diyos. So yun yung napansin ni Pablo, sabi niya, I see that you are very religious, mga relihiyoso kayo mga tao, may mga objects kayo na sinasamba, may mga ribulto kayo, subalit ignorante kayo sa isang bagay na sinasamba ninyo. At sabi niya, at yung Diyos na hindi nyo nakikilala, yan ang Diyos na ipapakilala ko sa inyo ngayon. At doon siya nag-start na ipakilala kung sino itong Diyos na kanyang sinasabi. So, ang mensahe ni Pablo sa kanila ay patungkol sa Diyos. Paano niya sinimulan? Sabi niya, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth. Sa simula pa lang, talagang pinakilala niya na ang Diyos ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit, ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Ang ganda nga binasa ni Brother Ed kanina sa ating preparation kanina, na ang Diyos, ang tahanan ng Diyos ay ang langit. At hindi siya pwedeng igawa ng tahanan ng tao. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin ang Diyos, nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. At tunay nga na ganyan ang katayuan ng mga tao. Hinahanap nila ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Kaya nga nagkaroon ng iba't ibang relihiyon Dahil hinahanap nila ang Diyos. Naghahanap sila ng isang relihiyon na kung saan ay sa palagay nila ay makakatagpo nila ang Panginoon. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao tulad ng sinabi ng ilan sa inyo mga makata, tayo ngay mga anak niya. So ganon, inintroduce ni
Pablo kung sino ang Panginoon. So paano niya pinakilala? Sabi niya, ang Diyos na ipapakilala ko sa inyo, He is the Creator. Siya ang Diyos na manlilikha. Hindi siya nakadepende sa tao. Siya yung Diyos na nagbibigay ng buhay. Life giver. Siya yung Diyos na nag-design ng universe. He is the designer of His creation, sustainer of life and everything. Siya nagsusustain ng lahat ng bagay. At ito maganda, sabi niya, gusto ng Diyos na hanapin siya ng tao. Gusto ng Diyos na lumapit ang tao sa Kanya. Dahil nga, ang tao ay hiwalay talaga sa Diyos. At, ang Diyos ay hindi gawa ng gold o ng silver o ng anumang bato. So, unti-unti na niyang pinasok yung patungkol sa kanilang paniniwala. Pakontra doon sa kanilang paniniwala. Na ang Diyos ay hindi gawa ng gold or silver or stone dahil siya ay spirit. At, ang maganda pa rito, sabi niya, He commands all people everywhere to repent. So, inuutusan niya sana na ang mga tao ay mag-repent, humingi ng tawad sa Kanya dahil ang tao ay makasalanan. Ano ang dahilan? Bakit kailangan mag-repent? Dahil parating ang judgment ng Panginoon. At unti-unti, magmula dun sa creation, magmula dun sa pagiging makapangyarihan ng Diyos, sa creation, sa katangian ng Diyos, unti-unti, dinadala niya sa Panginoong Hesukristo. Judgment, ang paghuhukom. Sino ba ang magja-judge? Ang Panginoong Hesus. So He commands all people everywhere to repent because judgment is coming. Parating ang judgment. So ano ang naging response ng mga nakikinig sa Kanya dito sa puntong ito? Natuwa yung iba. Yung iba ay tinuligsa siya, pinagtawanan siya. No? Yung iba naman ay naniwala sa Kanya mga sinabi. So nakita ni Pablo ang maling pagkilala at maling pagsamba ng mga taga-Athens sa Diyos. Kaya ipinakilala niya sa kanila kung sino ang tunay na Diyos at kung anong tugon ang nais ng Diyos na gawin nila. Sa panahon natin ay marami pang ganito. No? Marami pang mga tao ang may maling pagkilala, maling paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos. Kaya sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon, ituro natin, ipakilala natin ang tunay na Diyos at kung ano ang tugon, ang nais niya para sa kanila. So tingnan natin, ang mga bagay na pwede nating matutunan dito sa mga talatang binasa natin. Una, kapag tayo ay kumakausap ng ibang tao, nagsishare ng mabuting balita, magsimula tayo sa kung paano tayo magkaroon ng tamang connection sa kanila. Kailangan makipag-connect muna tayo ng maayos. Irespeto natin kung ano yung kanilang pinaniniwalaan. Alam natin na sa panahon natin ngayon, maraming iba't ibang relihiyon, maraming iba't ibang paniniwala. Dito nga lang sa Kalingkuan, natatrapik kami ngayon dyan dahil nagsiselebrate yung mga espiritista. Habang nagkakape kami nung minsan ni Myrna doon sa harapan, nakita ko yung damit ng isang bata. Mayroong kapangpangan yung pagkakasulat eh. Si Jesus, parang siya yung noon, ngayon at magpakailaman sa kapangpangan nakasulat doon sa damit nila. Pero kapag ikaw yung nakinig sa kanilang katuruan, iba. So may mga kinukuha sila sa Bible, pero pag tinignan mo yung pagtuturo nila, mayroon silang medium doon na nangangaral ng salita. At mayroon din doong mga risalista o yung tinatawag na kahelika.
No? Ang mga kahelika, sila naman ang pinaniniwalaan nilang God ay si Rizal, Jose Rizal. Maraming iba't ibang paniniwala, kahit saan. At hindi malayo na tayo ay makaka-experience na makaharap natin itong mga taong ganito, katulad ni Pablo. So kung ano man yung kanilang paniniwala, pakinggan lang natin, respetuhin natin, at tingnan natin yung actual na sitwasyon nila. Katulad ng ginagawa ng mga misyonero. Bago sila pumunta dito sa Pilipinas, pinag-aaralan nilang maraming bagay. Pinag-aaralan nila ang kultura ng mga Pilipino, ang lingwahe, mga salita, at kung saan sila lugar mapupunta, pinag-aaralan nila yung dialekto. No, kaya nga si Pastor David North, nung nagsalita siya dito minsan, nahaluan niya ng Cebuano yung kanyang salita. Kasi magmula dito, lumipat sila sa Cebu, so kailangan pag-aralan nila yung Cebuano para makakapag-connect sila sa mga taga-Cebu. So, magsimula tayo, ayusin natin yung connection natin sa mga tao. Na sa ganoon, hindi tayo maiilang o hindi sila maiilang sa atin. Maging maingat tayo sa pagkikipagpaliwanagan. Katulad ni Pablo. Iwasan ang makipagtalo. Hindi tayo nagkikipagtalo. Hindi tayo nagkikipagdebate. Dahil hindi kalooban ng Diyos na makipagdebate ang isang Kristiyano. Pwede tayong magkipagpaliwanagan. Ang tawag ito. Medyo kakaiba yung pagkikipagtalo sa pagkikipagpaliwanagan. Sa pagpapaliwanag, huwag gumamit ng mga idea ng mga sikat na manunulat. At sa halip, tandaan natin yung mga binabasa natin sa Bible, yung mga mahalagang talata na kung saan pwede natin gamitin sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Baka sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, may mga tatanungin sila sa atin at hindi natin kayang sagutin dahil kulang tayo sa kaalaman. Siyempre, lahat ng sinasabi natin dapat ay nagmumula sa Biblia. At hindi ito nagmula sa kaisipan lamang natin. Ang sabi sa 2 Timothy 2:14, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. So, kapag mahilig tayo makipagtalo, sa halip na ma-win natin yung tao, ay iiwas sa atin o maaari pang mainis. Ang sabi rin sa Titus 3:2, sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man. Umiwas sa pagkikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. So yun ang nais ng Diyos na gawin natin. Maging mahinahon, hindi tayo nakikipagtalo. Kailan lang pumutok sa multimedia na may isang Kristiyano na binago ng Panginoon. At dito nagsimula yung salitang pina-resign ako ni Lord. Kung familiar kayo dun sa salitang iyon. No? Nakakatuwa kasi, dati siyang dancer, isang kilalang dancer, tapos nakakilala sa Panginoon. At dahil doon, ay umalis siya sa grupo, hindi na siya sumali sa grupo. Kung kilala niyo si IZ ba yun? Isang dancer ng pangit lang pakinggan niyo yung kanilang pangalan ng kanilang grupo. Pero siya ay nakakilala sa Diyos at nung nagkaroon ng concert itong grupong ito, nakiusap siya sa kanyang asawa. Napayagan siya na pumunta dun sa concert. Hindi para mag-join dun sa mga kasama niya, kundi magpahayag ng salita ng Diyos. Napakaganda ng layunin niya. Pumayag yung kanyang asawa na si Poging Alvin. Kilala natin si Alvin, ano? So pumayag naman si Alvin. At ang ganda na naging resulta. Imagine mo ilang libong tao doon, nandun si IC at nag-share siya ng gospel. Ang ganda ng opportunity na ginamit niya. Napakaganda. Kaya lang, naging negative ang dating dito sa mga tao, pagdating doon sa kanyang asawa. Dahil nang in-interview niya sa TV, marami nang nainis dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa paraan ng kanyang pag-share kung paano sila binago ng Panginoon at kung bakit ginawa ni IC yung bagay na yun. Nadamay ang mga Christians na para bang ang mga Kristiyano na lang ang magagaling
na parang sila na lang yung malinis. Kaya maraming nainis. Sayang yung pagkakataon. Kung inayos sana niya yung kanyang pagpapaliwanag na mahinahon, ng maingat, maganda sana yung kinalabasan. So kaya mga kapatid, kailangan natin mag-ingat sa pakikipag-usap sa iba, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kung may nagkikipagtalo sa atin, huwag tayo magkipagtalo. So i-present natin ang Diyos bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. I-present natin ang Diyos bilang Creator. Siya yung source of life, siya yung pinanggagalingan ng buhay, designer. Siya yung nagsusustain ng lahat ng bagay. Pakilala natin ang Diyos kung ano talaga siya. Kung ano talaga ang katangian niya. Pakilala natin siya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Last week, napanood ko din yung post ni Pastor Jonel Garcia. Kung kayo ay follower ni Pastor Jonel Garcia, kasama natin siya sa Abcop. Maganda yung kanyang sinasabi patungkol dito. No? Kasi may mga pagkakataon na mali yung pagpresenta natin ng Diyos sa ibang tao. Mali yung pagpapakilala natin ng Diyos sa ibang tao. Kapag may pinupuntahan tayong may sakit, pinapakilala natin ang Diyos bilang Diyos na nagpapagaling. Diyos na manggagamot. Sasabihin mo sa pinuntahan mo, ay, pagagalingin ka ng Diyos. Minsan pinapakilala natin ang Diyos na siya yung Diyos na may makapangyarihan sa lahat na nagbibigay sa mga nangangailangan. Kapag may problema sa pera, sasabihin ng Diyos sa iyo na ipoprovide ng Diyos ang pangangailangan mo. Minsan ganun ang ginagawa natin. At kapag puno ng problema yung mag-asawa, sasabihin mo sa kanila, kailangan niyo lumapit sa Diyos dahil ang Diyos ang mag-aayos ng problema ninyo. What if yung tao na pinuntahan mo ay hindi gumaling sa kanyang karamdaman? What if yung relasyon ng mag-asawang kinausap mo ay hindi naayos yung problema? Anong sasabihin nila sa Diyos na pinakilala mo? Hindi ba? So ipakilala natin ang Diyos hindi base sa sitwasyon o kalagayan ng taong kaharap natin. Hindi porke may sakit siya, sasabihin mo na sa kanya, ang ating Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Totoo yung mga yon. Totoo naman talaga na ang Diyos na nagpapagaling. Totoo naman ang Diyos ang provider natin. Pero hindi dapat natin ipakilala ang Diyos sa ganung paraan sa kanila. Lalong-lalo na kung may sakit talaga. Bagkus, ipakilala natin ang Diyos sa kung sino siya, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may likha ng lahat ng bagay, at unti-unti natin dalhin doon sa part na kung saan ay hiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Huwag mo sabihin sa kanya na, ay, alam mo kapatid, kaya may sakit ka dahil sa kasalanan yan. Magsisi ka at ikaw'y pagagalingin. Hindi po ganun mga kapatid. And then pag-usapan po mga tungkol sa pananagutan natin sa Diyos. Na tayo bilang mga nilikha ng Diyos, ay dapat na kumilala sa Kanya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at manlilikha ng lahat ng bagay. Ipaliwanag na tayo ay nahiwalay dahil sa kasalanan at nais ng Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na mabuo uli yung relasyon na nasira dahil sa kasalanan. Dapat makita ng tao, makita ng kausap natin na tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Na kahit ano pa ang gawin natin ay hindi natin pwedeng ibalik yung nasirang relasyon dahil sa kasalanan. Dapat makita ng mga tao yung bagay na yon. Dahil ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti, tayo ay makasalanan, tayo hindi karapat-dapat sa Kanya. And then talakayin sa pag-uusap ang Panginoong Hesus. Katulad ng ginawa ni Apostol Pablo, unti-unti, kung titingnan natin yung kanyang ginawa, pinakilala ng Diyos unti-unti hanggang sa mapunta sa Panginoong Hesus. At ipaalam sa tao na tayo ay may kaparusahang naghihintay. Nangangailangan tayong magsisi sa ating mga kasalanan upang sa ganon ay hindi tayo umabot sa kaparusahan ng Diyos, sa judgment.
Sabi dito sa verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. At yun ay ang Panginoong Hesus. So 2 Timothy 4:1-2, sabi rito, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanuhan man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So, sa pamamagitan ng pagtuturo natin sa kanila sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, dapat na makita nila na ang tao talaga ay makasalanan, na tayo ay makasalanan. At dahil makasalanan tayo ay paparusahan. May judgment na naghihintay sa atin. And then pag-usapan ang pagiging makasalanan ng tao at ng nais ng Diyos na magsisi ang lahat para may balik ang relasyon sa Kanya. Ito na yung gospel. Dito mo na i-share yung gospel. Last Monday, habang nag-uusap kami ng kasama kong teacher, nandun kami sa isang room. Dalawa lang kami kasi vacant namin, alauna yun, hindi ko makalimutan. So nagkukwentuhan kami, habang nagkukwentuhan kami, sumusulat ako inaayos ko yung card. So siya naman, mahilig manood sa YouTube, yun nanonood siya, tapos nakita niya yung nangyayari ngayon. Alam natin, yung giyera sa Iran at Israel. So nagtanong-tanong siya sa akin. Hindi ko namamalayan, habang nagsusulat ako, sinasagot ko yung mga tanong niya. Sabi niya, bakit gano'n? Yung Israel ay napakaliit na bansa, hindi matalo-talo ng mga ganyan. Sumasagot naman ako sa aking kaalaman, ayon sa aking kaalaman. At hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong nakakapag-share sa kanya. Sabi ko, ang Israel ay pinili ng Diyos na bayan, ganyan-ganyan. Ang dami ko na sinabi sa kanya. Habang nagsusulat ako. Hanggang sa dumating kami dun sa punto na ang tao ay makasalanan, nasabi ko yun, nangangailangan ng kapatawaran at pag hindi sumampalataya kay Jesus ay mapaparusahan. Sigurado yun. Sabi niya, paano yung mga Israel na hindi sumampalataya? So sagot lang ako ng sagot sa mga tanong niya. So dumating yung oras, umalis siya, paglabas niya ng room, teka, na-realize ko, unintentionally, nakapag-share ako ng gospel na hindi ko talaga sinasadya. Dahil matagal ko nang gustong sharean itong teacher na to. Matagal ko na-invite sa church. Dahil sarado siya, talagang hindi pwede. Pero hindi ko namalayan dahil dun sa sitwasyon na pangyayari, nakapag-share ako ng gospel na hindi ko sinasadya. Mga kapatid, maraming pagkakataon na maaaring maging maluwag yung pag-share natin ng gospel. Dapat natin itong samantalahin. Tingnan natin ang buhay ni Pablo. Si Pablo nabubuhay na lang para sa gospel, sa pagkakataong ito. Ano man ang mangyari sa kanya, mabuhay man siya o mamatay, i-share at ipapahayag pa rin niya ang salita ng Panginoon. Kung sabi ni Robin Padilla, kapag ako'y sinugatan ninyo, yung lalabas na dugo ko ay dugo ng mga Duterte. Si Pablo, pag sinugatan niyo siya, gospel ang lalabas dyan. Sana ganun din tayo. Yung tumatakbo sa ugat natin ay ang salita ng Panginoon, ang Panginoon mismo. Na kahit saan man tayo pumunta, lagi tayong handang ikwento yung mabuting balita sa kanila. Sabi nga ni Pablo kay Timoteo kanina, di ba? Nabasa natin, preach the word in season or out of season. Kahit sa anong sitwasyon, gamitin natin yung pagkakataon para makapag-share tayo ng gospel. And expect natin na meron ding hindi tatanggap. No? Expect natin na meron tatanggap at may maniniwala at mayroong hindi maniniwala. Normal lang talaga yan. Madalas naririnig ko yung mga nagba-Bible study dito sa Kalingkon. Sabi nila, kinukumusta ko minsan. Kumusta na po yung ganito? Ay, wala na. Nakinig lang simula pero katagalan nawala na din.
Ganun lang talaga. Ganun talaga ang pag-share ng salita ng Panginoon. Marami ang maniniwala, marami din ang hindi maniniwala. Ang sabi sa Isaiah 53:3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Ganyan ang ginagawa ng iba. No? Inilalapit natin sa kanila ang mabuting balita, subalit sarado sila. Sarado ang kanilang kaisipan sa mabuting balita. Sa John chapter 1 verse 10 to 11, ganito po sinasabi, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito, na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. Ang sariling bayan mismo ng Panginoong Hesus ay itinakwil siya. Ngayon pa kaya, tayo mga hintil, pero patuloy pa rin tayo. Magpatuloy lang tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita sa iba. Tanggapin man nila ito o hindi, basta ginawa natin yung utos ng Panginoon na i-share yung mabuting balita sa kanila. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko na pananagutan kung mapahama kayo. Kayo na ang may kagustuhan yan. Nung hindi siya tinanggap, no? Hindi tinanggap ng mga Hudyo yung kanyang pangangaral. Pag mula ngayon ay mangangaral na ako sa mga hintil. So, ginawa natin yung part natin, isinyer natin, pinahayag natin ang mabuting balita, hindi nila kinilala, hindi nila ito tinanggap, hindi na natin pananagutan yan. So dahil tayo rin ay naligtas sa pamamagitan ng pakikinig, at dahil sa pakikinig, tayo ay sumampalataya sa Diyos. At dahil sa pagbabahagi sa atin ng mabuting balita, nandito tayo ngayon. Tayo ngayon ay mga mananampalataya. Dahil nakarinig tayo ng mabuting balita. Huwag natin ipagkait ang mabuting balita sa iba. No? Para bang tayo ay naglalakad papunta sa bangin? Parang ginawa ko ng illustration nito last Sunday. Papunta sa bangin, pero nung malapit na tayo sa bangin, biglang may tumawag sa atin. Winarningan tayo na tayo malalaglag sa bangin. Tayo ngayon na nandun sa sitwasyon, kung nandun tayo sa tabi ng bangin na yon, at makikita mo, yung mga mahal mo sa buhay, na papunta sa bangin na yon, anong gagawin mo? Pababayaan mo bang malaglag? Kung makita mo yung best friend mo, yung kaklase mo, na papunta sa bangin na yon, pababayaan ba natin silang malaglag sa bangin? Kung wala tayong ginawa, mga kapatid, pinabayaan nyo silang malaglag sa bangin. So, i-share po natin yung gospel sa kanila. Huwag tayong matakot o mahiya dahil wala naman talagang dapat ikahiya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi nakakahiya mag-share ng gospel. At bilang pagtatapos, hayaan yung basahin ko sa inyo itong Romans 1:16. Ang sabi po rito, sabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So mga kapatid, lagi po natin tatandaan, huwag natin ipagkait ang mabuting balita sa iba. I-share natin ang salita ng Diyos. Iparinig natin ang mabuting balitang ito na narinig din natin bago tayo maging mananampalataya. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami dahil nakilala namin kayo. Nakilala namin kayo, Panginoon, dahil ito sa aming pakikinig ng iyong salita. Tunay po na ang iyong salita, O Diyos, ay makapangyarihan. At kung kami man, Panginoon, ay mag-share ng inyong gospel, Panginoon, alam po namin na ito ay hindi nasasayang. Lord, hinihiling po namin ngayon na bigyan po ninyo kami ng katapangan sa aming pangangaral ng salita. Bigyan nyo kami ng karunungan, Panginoon, sa aming pagsasalita. At tulungan po ninyo kami, O Diyos, na hindi namin ito kailanman ikahiya. Dahil ito, Panginoon, ang inyong kapangyarihan para maligtas ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, at ang aming mga kapitbahay o kasama sa trabaho. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na magawa namin lagi ang kalooban mo. Maraming pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, oh, what a peace, my highest joy and my deepest need. Now and forever He is my light. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling. All else I count as lost. For there where justice and mercy, He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks. For death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Now on my Savior I fix my eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ.